Isang mapagpalang, masagana, at magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong kagintong edad. Kumusta po ang inyong pakiramdam ngayon? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, malakas ang pangangatawan, at payapa ang isipan. Alam niyo po, sa tuwing nagkakaedad tayo, laging ipinapayo sa atin ng mga doktor, ng ating mga anak, at kahit ng ating mga sarili, na dapat ay mag-ingat na tayo sa ating mga kinakain. Ang laging sinasabi ng matatanda, huwag ka nang kumain ng baboy, huwag ka nang kumain ng baka, kasi mataas sa kolesterol at nakaka-high blood. Mag-isda ka na lang at kumain ng seafood para humaba ang buhay mo. Pamilyar ba ang linyang yan? Sigurado akong araw-araw nyo yang naririnig. At dahil dyan, marami sa atin ang panatag ang loob na basta galing sa dagat ang ulam natin, ligtas tayo. Akala natin dahil isda ito at hindi karne ng baboy, pwede nating kainin araw-araw ng walang limitasyon. Pero mga kaibigan, paano kung sabihin ko sa inyo ngayon na ang napakalaking tiwala natin sa mga pagkaing dagat ay may tinatagong malagim na lihim? Paano kung ang mga isda at seafood na paborito nating isawsaw sa suka tuwing umaga o isabaw tuwing umuulan, ay siya palang tahimik at unti-unting sumisira sa inyong mga kidney o bato at nagpapaputok ng inyong blood pressure nang hindi nyo namamalayan? Opo, tama ang narinig nyo. Tulad ng napag-usapan natin sa nakaraang video, kung saan nagulat ang marami na may mga gulay palang nakakasama sa kalusugan, na yun naman ay ibubunyag natin ang katotohanan tungkol sa 7 isda at lamang dagat na akala natin ay healthy, pero sa totoo lang ay mga silent killers ng ating bato at puso. Sa videong ito, bubuksan natin ang inyong mga mata para hindi kayo mauwi sa dialysis center o sa emergency room nang dahil lang sa maling akala. Handa na ba kayong malaman ang totoo? Makinig po kayong mabuti dahil baka ang isa sa mga ito ay nakahain na sa inyong mesa ngayon. Unang-una sa ating listahan ay ang paboritong almusal ng bawat Pilipino, umulan man o umaraw. Ang tinutukoy ko ay ang tuyo, daing o tinapa. Isipin niyo ang senaryong ito. Umaambon sa labas, malamig ang simoy ng hangin. Nakahain sa mesa ang mainit na sinangag na amoy bawang, may kasamang itlog na malasado, at sa gitna ay ang malutong na tuyo na isinasawsaw sa sukang may sili. Napakasarap, di ba? Mapapapikit ka sa sarap at mapaparami ang kain mo ng kanin. Pero bago niyo subuan ang inyong sarili, gusto kong isipin niyo kung paano ginagawa ang tuyo at daing. Para hindi mabulok ang isda at tumagal ito ng ilang buwan, binababad ito sa napakaraming asin bago ibilad sa araw. Asin ang nagpe-preserve dito. At ang sobrang asin o sodium na yan, mga kagintong edad, ay ang numero 1 kaaway ng inyong kidney at ng inyong presyon ng dugo. Kapag kumain kayo ng tuyo, pumasok na sa inyong katawan ang sandamakmak na sodium. Ang ginagawa ng sodium ay humihigop ng tubig. Kaya pansinin nyo, uhaw na uhaw kayo pagkatapos kumain ng tuyo. Dahil naiipon ang tubig sa loob ng inyong mga ugat, lumalaki ang volume ng inyong dugo. Kaya napipilitang mag-pump ng napakalakas ang inyong puso. Yan ang dahilan kung bakit pumapalopay taas ang inyong blood pressure. At sino ang sumasalo ng lahat ng parusang ito? Ang inyong mga kidney. Ang mga bato natin ang nagsisilbing filter o salaan ng ating katawan. Kapag sobrang taas ng sodium, nahihirapan ang kidney na isala ang dumi. Parang pinipilit mong isiksik ang buhangin sa isang manipis na tela, masisira ang tela. Unti-unting mamamatay ang mga cells ng inyong kidney hanggang sa mag-umpisa ang kidney failure. Kaya kung may maintenance na kayo sa high blood, parang awa nyo na, gawin nyo na lang paminsan-minsan o once a month ang tuyo at daing. Huwag araw-arawin. Pangalawa sa ating listahan na hindi mawawala sa ating hapagkainan
lalo na kapag may manggang hilaw o kapag nagluto kayo ng kare-kare o pinakbet. Ang tinutukoy ko ay ang bagoong alamang. Wala yatang Pilipino ang hindi naglalaway kapag nakakita ng bagoong na ginisa sa bawang, sibuyas at may halong taba ng baboy. Tapos may kasamang sili. Ang bagoong ay gawa sa maliliit na hipon o isda na ibinabad din sa napakaraming asin at hinayaang ma-ferment o mabulok ng kaunti para lumabas ang lasa. Bukod sa katotohanan ito ay isang sodium bomb o bomba ng asin na katulad ng epekto ng tuyo sa inyong blood pressure. May isa pang napakadelikadong taglay ang bagoong para sa ating mga senior citizens. Ito ay sobrang taas sa purine. Ano po ba ang purine? Ito yung chemical na nagiging uric acid kapag natunaw sa loob ng ating katawan. Kapag mataas ang uric acid nyo, diyan nag-uumpisa ang gout o rayuma. Namamaga ang inyong mga kasukasuan, lalo na ang hilalaki sa paa na parang tinutusok ng karayom. Pero hindi lang sa kasukasuan napupunta ang uric acid. Alam nyo ba na ang sobrang uric acid ay namumuo at nagiging matigas na bato sa loob ng inyong kidney? Opo, nagiging kidney stones ito. Kaya kapag inaraw-araw nyo ang bagoong dahil pampagana daw sa pagkain, hindi lang high blood ang aabutin nyo, kundi pati pamamaga ng tuhod at pagkasira ng bato. Kaya kung hindi nyo maiwasan, tikim-tikim lang. Huwag gagawing pangunahing ulam na parang sinabawan ng bagoong ang inyong kanin. Pangatlo, at ito marahil ang isa sa pinakamadalas nating kainin, lalo na kapag nagmamadali tayo, walang oras magluto o kapag kinakapos sa budget. Ang mga delatang isda tulad ng canned sardines, canned tuna o canned mackerel. Sa panahon na yon, napakadaling magbukas na lang ng latang sardinas, igisa sa sibuyas, pigaan ng kalamansi, at may ulam na ang buong pamilya. Masustansya naman ang sardinas may omega-3 pa nga sasabihin ng iba. Totoo po yun. Ang mismong isda na sardinas ay maganda sa puso. Pero ang problema ay hindi ang isda, kundi ang paraan ng pagkakabalot nito sa loob ng lata. Para tumagal ng ilang taon ang sardinas sa estante ng grocery na hindi nasisira, nilalagyan ito ng napakataas na level ng sodium at mga chemical preservatives. Isang lata pa lang ng sardinas, halos ubos na ang kwota mo ng asin para sa buong araw. At higit pa rito, ang sarsa na kasama nito, yung tomato sauce o yung mantika, ay puno rin ng asin at artificial flavorings na hirap tunawin ng ating nagkakaedad na atay at kidney. Isama pa natin ang panganib ng chemical na tinatawag na BPA o bisphenol A na ginagamit na lining sa loob ng mga lata, na ayon sa pag-aaral ay maaring magdulot ng pamamaga sa loob ng katawan at sumira sa ating mga selula. Kung talagang gusto nyo ng sardinas o tuna, mas mabuti pang bumili ng sariwa sa palengke. Kung no choice at delata talaga, ugaliing hugasan ng isda, itapon ang sarsa mula sa lata, at gumawa na lang kayo ng sarili nyong sarsa gamit ang sariwang kamatis para mabawasan ang lason na papasok sa inyong katawan. Pangapat sa ating listahan ng mga tahimik na sumisira sa kalusugan ay ang paborito nating iadobo na may kasamang maitim na sarsa o kaya ay ginagawang malutong na calamares. Ang tinutukoy ko ay ang pusit o squid. Napakasarap ng pusit, lalo na kung malambot ang pagkaluto at hindi makunat. Maraming senior citizens ang mahilig dito dahil malinamnam at iba ang texture nito kumpara sa ordinaryong isda. Pero mga kagintong edad, makinig kayong mabuti. Ang pusit ay isa sa may pinakamataas na taglay na kolesterol sa lahat ng uri ng seafood. Isipin nyo, sa bawat kagat nyo ng pusit, lalo na kung prinito ito bilang calamares, nagpapasok kayo ng taba na maaring mamuo at bumara sa inyong mga ugat. Kapag bumara ang kolesterol sa ugat na papunta sa puso, heart attack ang aabutin nyo. Kapag bumara sa ugat papunta sa utak, stroke. At hindi lang kolesterol ang problema sa pusit. Katulad ng bagoong, ang pusit ay napakataas din sa purine.
Kung kayo ay may history ng gout, mabilis tumaas ang uric acid, o may kahinaan na ang kidney sa pag-filter ng toxins, ang pagkain ng pusit ay parang pagbubuhos ng gasolina sa umaapoy na sakit. Pahirapan para sa inyong kidney na linisin ang dugo na punong-puno ng byproducts ng pusit. Kung hindi nyo mapigilan, kumuha lang ng 1 o 2 pirasong maliit at iwasan ang higop ng higop sa sabaw o sa itim na sarsa ng adobong pusit dahil nandyan nakatago ang pinakamaraming purine at alat. Panglima sa ating listahan ay ang mga shellfish na madalas nating gawing pulutan, inihahaw o isinasabaw na may halong luya. Ito ay ang tahong, talaba, at mga tulya o mussels and oysters. Talaga namang katakam-takam ang baked tahong na may tinunaw na cheese at butter sa ibabaw. O kaya ang sariwang talaba na pinigaan ng kalamansi at isinawsaw sa suka. Sinasabi pa nga ng iba na pampalakas daw ito ng tuhod at nagbibigay ng enerhiya. Pero may isang napakalaking panganib na madalas nating nakakalimutan pagdating sa mga tahong at talaba. Sila po ang tinatawag sa agham na filter feeders. Ibig sabihin, ang trabaho nila sa ilalim ng dagat ay sipsipin ang tubig, kunin ang nutrients at ibuga ulit ang tubig. Nililinis nila ang karagatan. Napakaganda ng trabaho nila para sa kalikasan, pero nakakatakot para sa ating kalusugan. Bakit nakakatakot? Dahil kung ang dagat na pinagkuhanan sa kanila ay marumi, polluted, o may mga nakakalasong chemical mula sa mga pabrika at basura, sinisipsip din nila yon at naiipon sa loob ng kanilang katawan. Ang mga heavy metals gaya ng mercury, lead at arsenic ay naiipon sa laman ng tahong at talaba. At kapag kinain nyo sila, ililipat nyo ang mga heavy metals na ito sa inyong sariling katawan. Ang inyong kidney bilang tagasala ng katawan ang unang-unang maapektuhan. Ang mga heavy metals na ito ay literal na lason na sumisira at pumapatay sa mga selula ng inyong bato. Dagdag pa rito ang panganib ng red tide toxins na hindi nawawala kahit pakuluan nyo pa ng matagal ang tahong. Isang maling kain lang ng kontaminadong tahong, maari kayong maparalyze, hiraping huminga at madala sa ICU. Kaya kung bibili kayo ng tahong o talaba, siguraduhin niyong galing ito sa malinis na probinsya at may clearance mula sa BFAR. At huwag itong gawing pang-araw-araw na ulam. Pang-anim, at sigurado akong marami ang magugulat at magrereklamo sa sasabihin kong ito. Dahil ito ang tinaguriang pambansang isda ng maraming pamilyang Pilipino dahil sa mura nitong presyo at daling hanapin sa palengke. Ang tinutukoy ko ay ang tilapia, partikular na ang mga farm tilapia o yung pinalaki sa mga fish pond. Araw-araw prito, sinigang o ginataang tilapia ang nakahain sa atin. Akala natin, napaka-healthy natin dahil isda ang kinakain natin. Ang hindi alam ng karamihan, may malaking pagkakaiba ang tilapia na nahuli ng ligaw sa malinis na lawa kumpara sa tilapia na pinalaki sa masisikip na kulungan sa palaisdaan. Ang mga farm tilapia ay hindi pinapakain ng natural na lumot o maliliit na insekto. Sila ay pinapakain ng mga artificial fish pellets na gawa sa mais at soya. Dahil sa unnatural na diet na ito, ang laman ng tilapia ay nagiging sobrang taas sa omega-6 fatty acids at napakababa sa omega-3. Ano ang masama sa omega-6? Kapag sobra ito sa katawan, nadudulot ito ng matinding inflammation o pamamaga sa loob ng ating mga ugat, sa ating puso at sa ating mga kidney. Parang pinapabilis nito ang pagtanda at pagkasira ng ating mga internal organs. Kung inaraw-araw nyo ang pagprito ng farm tilapia, hindi isda ang binibigay nyo sa inyong katawan, kundi pro-inflammatory bomb. Kung kakain ng tilapia, mas maganda kung hahanap kayo ng huli sa malinis na ilog o palitan ito minsan ng bangus o mga isdang nahuhuli sa malalim na dagat gaya ng galunggong o tulingan na mas natural ang kinakain. At ang pangpito sa ating listahan, na kadalasang hindi natin pinapansin bilang ulam, kundi ginagawa nating chichirya habang nanonood ng TV o nakikipagkwentuhan,
Ito ay ang maliliit na isda na pinapritong lubog sa mantika at binabalot sa asukal at sili. Ang crunchy dilis o mga piniritong maliliit na danggit. Napakasarap papakin, di ba? Malutong, matamis, maanghang, maalat. Nakaka-addict. Hindi mo namamalayan. Nakaisang buong balot ka na. Akala mo okay lang, kasi isda naman at maganda sa buto dahil nakakain mo pati ang tinik. Pero mga kaibigan, ang pritong dilis at danggit, kapag ginawa mong merienda, ay isang direktang pag-atake sa inyong kalusugan. Puno ito ng sodium mula sa pagkakadaing nito. Puno ito ng asukal na nagpapataas ng inyong blood sugar at nagiging sanhi ng diabetes. At dahil pinirito ito ng lubog sa mantika, puno ito ng trans fat at bad cholesterol na nagpapakapal ng inyong mga ugat. Ang inyong kidney ay doble, triple ang trabaho para lang ilabas ang napakaraming asin at chemical na pinasok nyo sa isang upuan lang. Kung kayo ay may manas sa paa, ibig sabihin ay hindi na kinakaya ng inyong bato na ilabas ang tubig at asin sa inyong katawan. Tapos dadagdagan nyo pa ng papak ng dilis? Parang pinapatay nyo na rin ng dahan-dahan ang inyong sariling kidney. Ngayon, gusto ko rin isingit ang isang napakahalagang paalala tungkol sa paboritong gawin nating mga Pilipino kapag kumakain ng isda at seafood. Sino ba naman ang hindi mahilig humigop ng mainit na sabaw, di ba? Kapag nagluto tayo ng sinigang na hipon o tinolang isda, madalas inuubos natin ang sabaw dahil nandun ang lasa. Pero alam nyo ba na kapag pinakuluan nyo ang mga isda at lamang dagat, halos lahat ng purine, sodium, at pati na rin ang mga chemical na nabanggit natin kanina ay kumakawala mula sa laman at sumasama sa sabaw. Opo, ang sabaw na paborito nyong higupin ng mainit-init ay isang concentrated liquid ng mga lason na magpapaputok ng inyong uric acid at blood pressure. Kaya kung kayo ay may nararamdaman na sa inyong tuhod o kaya ay nagmamanas ng inyong mga paa, wag na wag nyo nang uubusin ang sabaw. Kainin nyo ang laman ng isda pero iwanan nyo ang sabaw sa mangkok. Ito ay isang simpleng pagbabago na may napakalaking maitutulong para maprotektahan ang inyong mga bato. Marami siguro sa inyo ang nag-iisip na yon at sasabihin sa akin, Paano naman gagawin yan? Napakamahal lang sariwang isda sa palengke. Napakamahal lang karne at manok. Tuyo, sardinas, bagoong at tilapia lang ang kaya ng budget namin araw-araw. Naiintindihan ko po yan, mga kagintong edad. Ramdam na ramdam ko ang hirap ng buhay at ang pagbabudget ng pera. Lalo na kung umaasa lang tayo sa ating maliit na pensyon o bigay ng mga anak. Napakahirap maghanap ng ulam na magkakasya sa 20 o 50 pesos. pero isipin po natin ito ng napakalalim. Makakatipid nga tayo ng 100 piso ngayon dahil nagtuyo at sardinas tayo. Pero kapag nasira ang inyong kidney at kinailangan nyong mag-dialysis, alam nyo ba kung magkano ang isang session ng dialysis sa ospital? Libu-libong piso po. At gagawin yan 2 o 3 beses sa isang linggo habang buhay. Ubus ang inyong ipon, ubus ang ari-arian, at baon pa sa utang ang buong pamilya. Mas mainam pa na magtiyaga tayo sa mas murang gulay, gaya ng kangkong, malunggay at talbos ng kamote, na tinimplahan lamang ng kaunting bawang at sibuyas, kaysa ipilit natin ang murang isda na unti-unting lumalaso naman sa ating katawan. Ang pamumuhunan sa tamang pagkain, kahit simple lang, ay pamumuhunan para hindi tayo maging pabigat sa ating mga mahal sa buhay pagdating ng araw. Mga kagintong edad, Bago kayo malungkot at isiping, wala na kayong pwedeng kainin, gusto kong linawin ang mensahe ng ating video. Hindi ko po sinasabi na itapon nyo ang lahat ng isda at lamang dagat at magutom na lang kayo. Hindi po tayo nagbabawal ng buong buo. Ang kalusugan ay hindi nakukuha sa pag-iwas sa lahat ng masarap. Ang kalusugan ay nakukuha sa salitang
moderation o katamtaman. Ang lason ay nasa dami. Kung gusto niyong kumain ng tuyo dahil namimiss nyo, sige lang. Pero isang piraso lang at wag araw-araw. Kung kakain ng sardinas, hugasan ng isda. Kung kakain ng tilapia, ibahin-ibahin nyo rin ang ulam. Kinabukasan, isingit nyo ang sariwang gulay, ang tokwa o ang mga isdang galing sa malalim na dagat. At ang pinakamahalaga sa lahat, tubig. Kung hindi nyo maiwasang makakain ng mga isdang nabanggit natin na mataas sa asin at uric acid, kailangan nyong tulungan ang inyong kidney. Uminom kayo ng 8 hanggang 10 baso ng malinis na tubig araw-araw. Ang tubig ang magsisilbing pang-flush o panghugas sa loob ng inyong katawan para mabilis na mailabas sa inyong ihi ang mga sobrang alat at lason bago pa ito makasira ng cells. Tubig po ha, hindi soft drinks, hindi iced tea, hindi alak. Purong tubig lamang. Napakasarap mabuhay ng mahaba, mga kaibigan. Napakasarap makita ang paglaki ng ating mga apo. Ang makasama pa ang ating mga asawa at mga anak sa maraming Pasko at Bagong Taon. Pero hindi natin ma-enjoy ang mga iyan kung tayo ay nakahiga sa hospital bed, nakakabit sa dialysis machine at naghihirap sa komplikasyon ng high blood pressure at kidney failure. Responsibilidad natin sa ating sarili at sa mga taong nagmamahal sa atin na alagaan ang ating katawan. Huwag nating gawing basurahan ng sobrang asin at lason ang ating tiyan. Ngayon, gusto kong hingin ang inyong pakikiisa. Kung nakarating kayo hanggang sa dulo ng videong ito, ibig sabihin ay nagmamalasakit kayo sa inyong kalusugan at gusto nyong magbago. Gusto kong gumawa kayo ng isang maliit na pangako ngayon. Kung mangangako kayo na babawasan nyo na ang pagkain ng sobrang maaalat na isda, na hindi nyo na aaraw-arawin ang tuyo at bagoong, at mas aalagaan nyo na ang inyong bato at puso, mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. I-type nyo ang salitang kidney. Uulitin ko, i-type ang kidney sa comment section. Ito ang magiging tanda ng ating kasunduan na uunahin na natin ang ating kalusugan kaysa sa panandaliang sarap sa dila. At kung mayroon kayong mga kaibigan, kumare, kumpare, o kamag-anak na alam niyong mahilig pumapak ng dilis o araw-araw ay sardinas at tuyo ang ulam, parang awa niyo na, i-share niyo ang video ito sa kanila. Ipadala niyo sa kanilang messenger, sa inyong family group chat, o i-post niyo sa inyong Facebook. Baka sa pamamagitan ng simpleng pag-share niyo ng videong ito, ay may mailigtas kayong isang buhay mula sa atake sa puso o pagkasira ng bato. Tulungan po natin ang isa't isa para mas marami pa tayong masayang araw na pagsasaluhan. Maraming salamat sa inyong oras, pasensya at panonood. Naway patuloy kayong pagpalain ng kalakasan, talastang isipan at mahabang buhay. Laging tandaan, ang kalusugan ng mga kagintong edad ay nagsisimula sa tamang kaalaman at tamang desisyon sa hapagkainan. Mag-ingat po kayo palagi, uminom ng maraming tubig, at hanggang sa susunod nating talakayan. Mabuhay po kayong lahat.